Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Meron akong bagong nakita na mutya, galing po ito sa butike. Ito. Nakuha ko po ito, dumikit doon sa haligi namin. Dumikit siya doon kasama yung mga itlog ng mga butike. Naglinis ako dito sa bahay, maraming mga itlog ng butike na dumikit sa haligi. Tapos nilinisan ko yung dumikit sa haligi ng mga itlog ng mga butike. Paglinis ko, nahulog yung mga itlog kasi nilinisan ko. Nangabiyak lahat, ito lang hindi nabiyak, nagiging bato po siya. Ito. Nagiging bato. Kasi sa haligi siya sa taas. Tapos nilinisan ko. Tapos nahulog yung itlog. Paghulog sa itlog, bumagsak doon sa simento. Lahat biyak, pero yung isang hindi nabiyak, ito. Pinulot ko, pagpulot ko, nagtataka ako bakit nagiging bato yung kanyang itlog. Ayan. Nagiging bato pong itlog ng butike. Kaya swerte naman tayo dahil nga nakakuha na naman tayo ng itlog ng butike. Ito ay pangalawa ko na yata itong nakuha. Dati nakakuha ako ng itlog sa butike doon sa ilalim ng tulay. Ito dito naman sa bahay. Kasi naglilinis ako. Nilinisan ko yung mga gilid-gilid namin sa bahay. Yun, may mga itlog ng butike dumikit sa haligi. Nilinisan ko, bumagsak lahat itlog. Tapos nagtataka ako, lahat basag, may isang hindi nabasag. At ito po yon. Pagpulot ko, nagtataka ako, bakit matigas? Pagpulot ko, ay, bato na pala yung kanyang itlog. Kaya napakaswerte natin dahil nakakuha naman tayo ng itlog ng butike na nagiging bato. At crystallized pa itong kanyang itlog. Sa nagtatanong sa akin kung ano ang bisa, ang itlog sa butike kasi ay napaka yan siya. Kung baga, meron silang mga prinsipyo na kailangan talaga na matutupad yan araw-araw. Ang trabaho ng butike, sa tuwing alas 6 ng hapon, pumunta yan sila sa lupa, humahalik sa lupa. Tapos babalik naman sila sa itaas. Kada alas 6 talaga yan. Humahalik sila sa lupa. Mag-ano yan sila, galing sila sa itaas. Sila? Magpunta sila sa baba, humalik sa lupa. Yan po ang ugali ng butike. Kaya ang butike, kapag gamitin mo yan sa, kung may mga bagay ka na mga katulad ng mga bakos, mga gamit na mga habak, maganda ito kahit hindi mo na dadasalan yung gamit mo. Dahil nga itong butike ay pumunta talaga yan. Halos alas 6 talaga araw-araw yan sila. Humalik yan sila sa lupa pag alas 6. Yung ugali ng butike. Dahil naobserbaran ko yung butike na humahalik sila sa lupa sa tuwing alas 6. Kahit gaano pa yan kataas ang kanilang bahay doon sa taas. Sa bahay kasi yan sila nagtitira. Karamihan sa gilid ng kisame, sa haligi, yung mga singit-singit ng bahay diyan sila magtatago. Pagka alas 6 ng hapon yan, yan sila. Magbaba yan sila sa bahay, tapos humalik sila sa lupa. Ganyan po ang ugali ng butike. Kada alas 6 talaga yan, araw-araw nila ginagawa yan. Yung mga butike araw-araw nila ginagawa na alas 6 sila humahalik sa lupa ng gabi. Alas 6 yung papalapit na yung gabi, alas 6 ng hapon. Humahalik sila sa lupa. Kaya kung isipin mong mabuti yung kanyang kapangyarihan,
ay napakalakas talaga dahil nga ay araw-araw sila nagdarasal. Kahit nga butiki, magdarasal po yan. Humahalik sila sa lupa. Yan ang kanilang ugali. Ayan po ang ating itlog sa butiki. Meron ding butiki na dalawa ang kanyang buntot, ginagamit nila sa sugal. Pero ito ay hindi ko sasabihin kung ito ba ay pwede sa sugal dahil hindi man ako sugarol. Basta para sa akin, ito ay magandang dalhin na pampaswerte sa pamumuhay. Magaan lang yung hanap buhay mo dito. Dahil nga ang butiki, naghahantay lang yan sa pagkain nila. Diyan lang yan sila sa bahay. Tapos yung mga pagkain lang lumalapit sa kanila. Ang kinakain nila yung mga steam borer, yung mga alibangbang, yung lumilipad sa tuwing gabi diyan sa fluorescent. Kinakain nila yan. Diyan lang sila, hindi na sila maghanap ng ibang pagkain. Ang mga pagkain lang ang lumalapit sa kanila. Malakas yung kanilang pagdarasal dahil nga araw-araw sila nagdarasal sa pamagitan ng paghalik ng lupa sa tuwing alas 6 ng hapon. Kaya kung isipin natin yung butiki at kung ito ay nagiging mutya na, isipin natin na kahit hindi na tayo magdarasal, kung mayroon tayong mutya sa butiki, automatic po yan, aandar ng ating lahat mga gamit. Kaya napakaswerte natin, mayroon tayong mutya sa butiki. Ayan. Ang pinagtataka ko, bakit nagiging bato po ang kanyang itlog? Hindi ko ito makita kung hindi ako naglinis sa bahay. Nilinisan ko yung bahay. Paglinis ko, may mga itlog sa butiki doon sa puno o sa haligi ng bahay namin. Nilinisan ko, bumagsak lahat yung mga itlog niya. Dahil nga kapag maglinis tayo, kukunin talaga natin yun dahil hindi yun pwede doon. Pagbagsak, lahat wasak doon sa simento, sa sahig. At may isang hindi bumagsak na tumutunog na parang bato. Winalisan ko at pinulot ko dahil nga napakagandang itlog. Pagpulot ko ay napakatigas. Tapos tinago ko muna siya. Kung baka lang ako, nililito ako nito. After 3 days, kinuha ko doon sa aking pinaglalagyan, nagiging bato na talaga siya, batong-bato na talaga siya, mutya na. Kaya bihira ka makakita ng ganitong klaseng mutya sa butiki. Bihira. Yan. Dati nakakuha rin ako ng butiki na nagiging bato. Lahat katawan ng butiki nagiging bato, pero malaki. Yung tawag yun sa amin, tuko. Iba kasi yung butiki at tuko. Yung tuko sa amin malaki, yung butiki maliit. Yung tuko ang aking nakikita na malaki. Nakita ko yung mutya na yon doon sa sa puno ng akasya. Pagkakita ko doon, kinuha ko, napakaganda talaga yon. May nakakuha na rin yun. Hindi ko nga yun na i-vlog dahil nga may nagpunta dito, pinakita ko, binili niya. Kaya wala akong magawa dahil nga kalooban din ng ng may-ari na ibigay. Kaya binigay ko. Ito naman, butiki na naman. Yung itlog na naman, nagiging bato. Pangalawang pagkakataon ko na itong nakuha. Dito pa rin sa aming area, lugar. Nakukuha ko. May tulay doon sa baba. Yung tulay doon ko yung nakukuha yung butiki. Pero iba ang kulay yung nakuha ko. Kulay gray yung bato. Ito kulay puti, color de gatas. Kaya napakaganda itong gamitin sa pampaswerte natin at pang additional siya sa gamit natin na kumbaga ito ay charger ng ating gamit na kusang aandar ang ating gamit na mga dala-dala dahil dito
Dahil ito ay araw-araw siyang umaandar. Dahil nga yung pag-andar niya sa magitan ng pagdarasal niya araw-araw, alas 6 ng hapon, araw-araw talaga yung lumalik na yung lupa. Yan po ang ugali ng butiki. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.